Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita po ng Diyos at itutuloy po natin ang ating series na The Book of Proverbs series. So ang ating teksto po ay magmumula po sa Kawikaan 29:18. Sabi po sa wikang Tagalog, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Sabi naman po sa King James Version, sa English, wikang English, sabi rito, where there is no vision, the people perish, but that kept the law, happy is he. Sabi doon. So today po, let's talk about God-given vision. So, ano ba yung God-given vision? Alam niyo po, yung biblical vision is given by God. So, ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangitain po sa Tagalog. Kaya nga pag walang vision, ah, natural, walang direction. Di ba po? Pag walang vision, walang direction. So, isa-isahin po natin, no, meron tayong apat apat na puntos na pag-uusapan po natin dito ngayong umagang ito. Unang-una po, number 1 is the role of vision. So sa konteksto nito, sa verse na to na binasa po natin, this verse vision refers not just only a general life goal or katulad ng mga goal natin ngayon, 'di ba? General life goal 'yan, yung gusto mong mag-diet, yung gusto mong ma-achieve yung goal, makaipon ka, ganun, makapagtrabaho ka ulit kung nawalan ka ng trabaho. So, hindi 'yon, but God-given purpose and understanding of His will for our lives. Sabihin yung vision is God-given purpose, ayun yung layunin mo, at understanding of His will for our lives. Sabihin, ito yung uh, purpose mo, yung vision mo, yung purpose mo. Sa Bible po, yung mga vision, madalas, it refer to divine revelation or guidance, no, gabay, no, na katulad ng binibigay sa mga propeta o yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya nga, without this vision, there is lack of direction. Pag wala pong vision, there's a lack of direction, purpose and understanding. No, walang understanding at vision. So, it leads to confusion. Di ba kapag walang vision, it leads to confusion, disarray, and ultimately a perishing spirit and vitality. No, wala. No, talagang it lead to death, it lead to decay, it lead to confusion, kaguluhan, or disarray. So, ganun din pala sa buhay, no? When we lack clear direction, katulad ngayon, we are sick first, no, sa ating mga simbahan. So, we tend to wander, making decision based on our feeling. Pag wala talagang vision, wala talagang malinaw na direction. At hindi lang yon, no, we tend to wander, naliligaw at nakakagawa tayo ng decision based lang sa feeling natin at external pressure dahil na-pressure ka lang. Or this wonder or perishing that manifests a spiritual or lack of fulfillment, even that distraction of relationship. Ito yung masakit nun. Yung perishing, hindi lang siya death, pero lack of fulfillment, even distraction of relationship. Di ba, kabaliktaran naman kapag may purpose ka. Di ba, sabi natin kanina, it wonders, di ba, lack of fulfillment, even the distraction of relationship. Kabaliktaran naman pag may purpose ka. Now, when we live with divine vision, a clear understanding of God's purpose for our life, we have sense of direction and instability. No, pagka meron kang vision ni Lord, divine vision ni Lord, maintindihan mo yung malinaw, yung purpose mo sa buhay, at hindi lang yon, magkakaroon ka ng sense of direction. Ibig sabihin, clear and matibay na, uh, na direction sa buhay. So, itong vision na to ang maggagabay sa atin sa mga panahon na dadaan tayo sa mga challenges na sa na may purpose at pagpapatuloy. Di ba kailangan importante po yung role ng vision sa buhay natin. Di ba kailangan pag wala kang vision, of course, walang direction. Pero pag may vision ka, mas malinaw yung tatahakin mong direction kapag meron kang vision na galing kay Lord. Kaya po, biblical vision is given by God. So, pangalawa po is the consequence of
lack of vision. Ano yung consequence? Alam mo yung sinasabi doon? Yung perishing. Di ba, hindi lang sinasabi dito yung spiritual death or kamatayan. Pag sinabing perishing, no direction, no apathetic or emotional decay, nawala na rin yung emotion mo, nawala na yung drive mo, nawala na yung motivation mo sa buhay na magpatuloy, na abutin yung mga pangarap mo, namatay, tila ba, namatay na yung mga pangarap na nasa iyo, na binigay sa iyo ng Panginoon. When we lack God's vision or wisdom, we are more prone to sin. Ito lang, itong masakit doon, kapag wala tayong vision na galing kay Lord at wisdom na galing kay Lord, we prone to sin at discouragement and hopelessness. Di ba nawawalan tayo napupunta tayo sa kasalanan, discouragement, and even hopelessness. Di ba nagkakaroon po nawawalan tayo ng pag-asa, nagkakaroon ng kadiliman sa mga pangarap pa natin noon na gusto nating maabot. Alam niyo po, sabi po ng Bible, according sa Ephesians chapter 2 verse 1, no, ulitin ko, according sa Ephesians chapter 2 verse 1, without Christ, we are spiritually dead. Ayun po yung katotohanan na kapag walang Kristo ang tao, ay wala itong patay to spiritual. No, without the vision of God's love, grace, at purpose, people can live a life without understanding of true identity and calling. Kapag wala yung vision ni Lord, yung love, yung grace, yung purpose, at mabubuhay tayo na walang understanding sa ating identity. Kaya nagkakaroon po ng identity crisis at naliligaw, di natin alam kung ano talaga yung calling natin sa buhay. It leads like a life with fulfillment. No? At without fulfillment, fulfillment, and joy. Nabulol na ako. At a life without vision rooted in God's words bring peace, hope, and purpose-driven existence. Purpose-driven life. Yung mayroong vision ni Lord, rooted yan sa salita ng ating Panginoon. Nagdadala ito ng kapayapaan, pag-asa, at syempre layunin. So, purpose-driven sa buhay natin. So, this vision give us meaning to even the most mundane aspect of life as become part of larger narrative that led by God. Di ba? Grabe, may malaking kwento, may mga malalaking kwento tayong mararanasan sa buhay natin na binigay po ng ating Panginoon na mararanasan ng mga taong binigyan niya ng vision tapos sumunod. So, ano yung una? The role of vision. Pangalawa, the consequence of lack of vision. Pangatlo, he kept the law. Happy is he. So yung law rito is, of course, the Word of God. No, hindi lang siya set of rules, but reflection of God's guidance. Ano pa? Moral order of life para maging maayos yung buhay mo. Kaya nilagay yung law para maging maayos yung buhay ng isang tao. Hindi siya pabigat, hindi siya kailangan alisin. Di ba? May mga at refers to a living alignment with God's command or seeking His will and walking in His way. No, by the way, yung law, no, sinasabing law and grace, no, may mga nagdi-preach ngayon na inaalis daw nila yung law, puro grace na lang. Mali po yan. Kasi sinabi ni Jesus Christ, naparito siya para i-fulfill yung law. So, yung true happiness comes from obedience to God's words. Sabihin, ang totoong kasiyahan ay pagsunod po sa salita po ng ating Panginoon. So, when we kept His law, align ourselves with the ultimate true of joy. So, we keep the law more than following His moral code. It means seeking wisdom with God or living out His will in our daily action. Na nabubuhay ka sa intimacy kay Lord at nabubuhay ka sa kalooban ng ating Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay. Hindi ka talaga rin makakaiwas sa mga pag wala ka outside of God's will, yung mga consequence, but also kapag nasa vision ka ni Lord, we also find joy and peace knowing that we are living according to His plan. Di ba? Nabubuhay tayo according sa kalooban ng ating Panginoon. Pangapat po, importante yung vision at obedience. Interconnected. Magkasama po siya yung vision,
binigay po sa atin ni God, tapos pagsunod. Pagsunod sa kalooban niya. This verse show the powerful connection between the vision and obedience. Importante, nakikita po natin dito yung pagsunod at yung pangitain na binigay po sa atin ng Diyos. Yung vision is not just about dreaming or having lofty goals or long-term or short-term goals, but understanding of God's vision for us is revealed through His commands and principle. Di ba, matatagpuan mo pa rin talaga yan, no, sa salita po ng ating Panginoon. So when we are obedient to God's law, we are walking in the vision He has for our lives. Diba, both vision and obedience are essential for true fulfillment and joy. Pag nag-uubay ka pala sa salita po ng Panginoon, lumalakad tayo sa vision na binigay sa atin ni Lord, both sa pagsunod at obedience ay napaka-importante para mag-lead ito sa true happiness and joy sa buhay natin. Our vision for our life must align with God's Word. Yung vision natin must align with God's words. It's only when we align ourselves with guidance through scriptures, prayer, leading the Holy Spirit, that we truly flourish. Di ba kapag ina-align natin yung sarili natin through scriptures, prayer, leading by the Holy Spirit, yung vision talaga nagpo-flourish. Di ba? Talagang namumukadkad at hindi lang namumukadkad. May kita natin talagang lumalago ka. No, nakikita mo lumalago ka, may sense of fulfillment, may sense of direction, may sense of purpose, at may sense of urgency. And a vision without God's truth lead to astray. It leads to astray or ligaw. Di ba may mga tao na naginip lang tapos, di ba, sinabi na nila sila si Jesus. Di ba may mga ganon, di ba? So, I am not talking about here kasi it's about insight, no, of Bible. Pero, may mga ganon talaga na mga talagang mali talaga yung tinuturo. So, but obedience to His law will give our lives direction, security, and lasting happiness. Ulitin ko, yung obedience to His law will give our lives direction, security, lasting happiness. Diba? So, alam niyo po, tapos na po ako, God is calling us to renew our vision. So, what is vision for our life, for our ministry? Grounded ba to sa salita ng Diyos o sa sarili nating desire lang or sa impluensya ng mundo? Check natin yung sarili natin. What is the vision for my life? It is grounded to God's words or it is lead to desires, wrong desires or influence of this world. Para lang ba yan sa uh, para lang ba yan mangyari yung purpose mo or mangyari yung mga sinasabi mo? 'Di ba? 'Di ba para kay Lord ba yan or mangyayari upang mangyari yung purpose niya or walang direction, 'di ba? Para ba yan kay Lord o hindi? Parang gano'n na lang, nalilito rin ako no? Para kay Lord ba yan, yung vision na yan na binigay sa iyo ng Panginoon? So alam niyo po, balik tayo sa salita po ng ating Panginoon. Balik po tayo sa salita ng Diyos. Yung community natin, ibalik natin sa vision na binigay sa atin ng Panginoon. Tayo nagkaroon tayo ng vision, i-fulfill natin according sa gusto ng ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, Lord, now, ibalik mo yung vision po na binigay mo po sa amin. Lord, kung may mga tao ngayon nakikinig, Panginoon, nawalan na po sila ng vision, tila, Panginoon, lumabo na yung vision na pinagkaloob po sa kanila. Paglinawin niyo po, Panginoon, bigyan mo po sila ng sense of direction, sense of fulfillment, sense of urgency, and sense of purpose, Panginoon, sa buhay. At dalangin ko po, Panginoon, Lord, ipakita mo po, muli po sa amin ang vision na binigay mo po sa amin. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ano man po yung mga vision at dreams, mga pangarap, mga goals namin, align sa salita mo, Panginoon. Lord, dalangin po namin mangyari ito, Panginoon, ayon sa gusto mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Dalangin po namin na hindi lang ito makaabot, Panginoon, sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Panginoon, salamat po sa vision na binigay mo po sa amin.
At naniniwala po kami, Panginoon, na marami kang ginagawa, Panginoon. Yung vision, Panginoon, na pinakita mo po sa amin, bibigyan mo ng kalinawan, Panginoon. At kung lumabo na ito, Panginoon, ipuin mo ang puso namin, ibalik po kami sa kalooban mo. Ibalik kami sa salita mo. Ibalik kami sa mga tamang tao na gumagabay po sa amin. Maraming maraming pong salamat. Pagpalain mo ang araw na ito. In Jesus' name, amen and amen and amen. Thank you po sa bawat isa po sa atin at magandang araw at palagi po nating tatandaan na mahal tayo ng ating Panginoon. Thank you and God bless.